Crime Stories PH. The Boston Strangle, ang pag-amin ni Albert DeSalvo. Welcome to Crime Stories PH, kung saan binabalikan natin ang mga krimen na yumanig sa bansa. Ako si Van, at ngayong episode, tatalakayin natin ang isang kasong tumatak sa collective memory ng lahat. Mga ka-Crime Stories PH, noong 1960s, ang Boston ay nabalot ng takot. Sunod-sunod na kababaihan ang pinasok sa kanilang mga apartment, ginahasa at pinatay. Ang killer ay tinawag na Boston Strangler. At sa huli, isang tao ang umamin, si Albert DeSalvo. Ipinanganak si Albert DeSalvo noong September 3, 1931 sa Chelsea, Massachusetts. Lumaki siya sa isang mahirap at magulong pamilya. Bata pa lang, nakitaan na siya ng kakaibang ugali. Mahilig magnakaw at lumabag sa batas. Pagdating ng adulthood, nagtrabaho siya bilang laborer at military police sa army. Pero sa likod ng ordinaryong buhay, may madilim na sikretong nabubuo. Noong June 14, 1962, si Anna S. Lessers, isang 55 years old, ay natagpo ang patay sa kanyang apartment. Siya ang unang kilalang biktima. Noong 1962 hanggang 1964 naman ay sunod-sunod na kaso ng kababaihan na pinasok sa kanilang mga bahay, ginahasa at pinatay. Karamihan sa mga biktima ay single women. Edad ay 19 hanggang 85. Sa kabuuan, 13 kababaihan ang pinatay ng tinaguriang Boston Strangler. Ang pattern, pinapasok ang apartment, ginagahasa ang biktima at saka pinapatay gamit ang kanilang sariling damit bilang ligator. Ang lungsod ng Boston ay nabalot ng matinding takot. Investigation. Habang tumatagal, nahihirapan ang pulisya. Walang malinaw na ebidensya, walang witness. Ang media ay nagbigay ng pangalang Boston Strangler at ang buong lungsod ay paranoid na. Maraming babae ang natutulog na may nakalak na pinto at barikada. The arrest of Albert DeSalvo. Noong 1964, nahuli si DeSalvo hindi dahil sa murder, kundi dahil sa ibang kaso, serial sexual assaults na tinawag na Green Man rapes. Sa loob ng kulungan, nagsimula siyang mag-confess. Umamin siya sa lahat ng Boston Strangler murders. Pero ito ang twist. Walang physical evidence na nag-uugnay kay DeSalvo sa mga murders. Ang tanging hawak ng pulisya ay ang kanyang confession.
Sa conviction, noong 1967, si De Salvo ay na-convict pero hindi sa murder cases. Nahusgahan siya sa sexual assaults at na-sentence to life in prison. Noong 1973 naman ay napatay siya sa loob ng kulungan. DNA evidence. Ito ay later developments. Noong 2013, lumabas ang bagong ebidensya sa pamamagitan ng DNA testing. Napatunayan na si De Salvo ang killer ni Mary Sullivan, isa sa mga huling biktima ng Boston Strangler. Ito ang nagbigay ng matibay na koneksyon na siya ang Boston Strangler. Ang kwento ni Albert De Salvo, ang Boston Strangler, ay patunay na minsan ang hustisya ay mabagal, pero sa huli, lumalabas din ang katotohanan. Sa Crime Stories PH, lagi nating tatandaan na ang kwento ng krimen ay hindi lang tungkol sa mga biktima, kundi babala rin sa kung paano pwede magtago ang kasamaan sa isang ordinaryong tao. Ako si Van at ito ang Crime Stories PH. Hanggang sa susunod na episode, manatili tayong mapanuri at huwag kalimutan, ang bawat krimen ay may kwento at ang bawat kwento ay may aral.